Yung topic po natin ngayon, isa po sa topic natin ngayon, mga kaibigan, ay eto. Kaya po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit marami ba tayong topic pero ito yung ating pinaka-topic, no? Uunahin na natin to. Ang dahilan po kung bakit galit na galit, no, si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez at ayaw po ni VP Sara Duterte na si Speaker Martin Romualdez ay magkaroon man lang ng intensyon para tumakbo sa 2028 election. Sa totoo lang po, sasabihin ko na po sa inyo ang katotohanan. Kapag naglaban po talaga at kapag talagang nagkaroon ng intensyon si Speaker Martin Romualdez na tumakbo as President of the Philippines sa 2028, mga kaibigan, tatalunin niya si Sara. Oo, sabihin natin, mga kaibigan, si Sara, anak ng presidente. Pero si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, hindi niyo ba alam na napakarami ng kanyang suporta? May resibo tayo dyan, mga kaibigan, may resibo tayo. Titignan natin kung bakit tatalunin ni Speaker Martin Romualdez si VP Sara Duterte kapag sila ay talagang naglaban sa 2028. No? So, titignan natin. Hindi tayo magsasalita dito na wala tayong resibo. No? So, may resibo po tayo, mga kaibigan. Ang reason kung bakit napakaagang winasak, sinira ni VP Sara Duterte si Speaker Martin Romualdez, bagamat panay ang sabi nila na wala daw bilang, na hindi daw umaak sa survey, na palagi daw kulilat. Bisaya naman talaga ako yun. Palagi daw kulilat sa survey. Hindi daw umaangat at pinagtatawanan pa nila si Speaker Martin Romualdez kasi hindi daw umaangat, kulelat daw palagi sa survey. Yan, mga kaibigan, ang palagi nilang sinasabi na si Speaker Martin Romualdez ay kulelat at hindi siya makakapasok kasi nga wala daw bilang. Pero dito ka magtataka. Sinasabi ni VP Sara Duterte at ang mga DDS na walang bilang at palagi daw kulelat sa survey. Pero napakaaga nilang sinira. At patuloy nilang sinisira si Speaker Martin Romualdez. At patuloy nilang binabato ng kung ano-anong mga putik at kung ano-anong mga issue. Diba? Kasi, mga kaibigan, takot sila. Yan po ang katotohanan. Matakot po sila na tumakbo sa 2028 si Speaker Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan. So mamaya po, papakita tayo ng resibo mga kaibigan. Mark Rivera, number 1. Hello din po sa iyo, Mark Rivera. Marami pong salamat. At sa 159 na nanonood sa atin ngayon, paki-double tap lang po ang ating live video para kayo po ay makapag-like, no? Manang Admin Rich, yan. Hello, Mark Rivera. Kamusta po, no? So tuloy na po tayo, mga kababayan. Yan nga po, napakaaga po nilang sinira si Speaker Martin Romualdez. Bagamat sinasabi nila na hindi po daw mananalo, na kesyo wala daw bilang, at saka lagi daw kulelat sa mga survey. Pero wag ka, takot na takot sila. At diba, ilang beses po sinabi ni Sara sa kanyang mga interview na si Speaker Martin Romualdez daw ay meron daw ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Kung titingnan mo, mga kaibigan, bakit takot na takot si VP Sara Duterte? Lahat naman ng tao, lahat ng mga Pilipino, kung qualified ka, pwede kang mag-ambisyon na maging Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez pa kaya? Nakitang-kita naman natin na maganda ang credential. Maganda ang kanyang background sa education, nung nag-aaral pa siya. Maganda ang background niya. Nagtapos siya sa 2 university sa ibang bansa at pagkatapos nag-aral pa siya dito sa University of the Philippines at nagtapos siya ng abogasya. At pagkatapos niyang magtapos ng abogasya, siya ay nakapasa sa bar exam. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng mga trabaho na mayroong matataas na mga posisyon, mga kaibigan. So, hindi po katulad ni VP Sara Duterte na kaya lang nagkaroon ng mataas na posisyon, naging mayor agad ay dahil sa kanyang tatay. Yan po yan, mga kaibigan, no? Dahil sa kanyang tatay. No? Si Speaker Martin sabi, tatay din naman niya. Pero, ang pagkakaalam ko, wala na yung tatay ni Speaker Martin. Diba? Pagkakaalam ko, wala nang tatay niya.
wala na yung tatay niya noon, pero gumagawa siya ng sarili niyang pangalan. Diba? So, sabi niya, magkano bayad sa'yo? Ikaw, magkano bayad sa'yo? Magkano ang bayad sa'yo sa paninira sa Pangulo? Magkano ang bayad sa'yo sa pagtatanggol sa mali? Magkano ang bayad sa'yo sa paglaban sa gobyerno? At least ako, pro-government ako. Diba? At least ako sumusuporta ako sa gobyerno. At least ako meron akong ambag sa lipunan. Kayo, mga komunistang NPA, wala kayong ambag sa lipunan, kundi manggulo. Galit sa gobyerno, sinisiraan ng gobyerno kasi mga komunistang NPA kayo. Diba? Lumalaban sa gobyerno, galit sa gobyerno, yan kayo, mga komunistang NPA. Yan kayo, mga DDS. Real talk lang tayo dito. Kapag galit ka sa gobyerno at lumalaban ka sa gobyerno, komunistang NPA ka. At least ako, supporter sa gobyerno. Diba? Okay, tuloy na tayo. So, mga kaibigan, si VP Sara Duterte ay super insecure kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po, sinisiraan niya si Speaker Martin Romualdez. Nauna po niyang siraan si Speaker Martin Romualdez at lahat po ng mga paninira ay kanyang sinasabi para lang masira ang imahe ni Speaker Martin Romualdez. Mabuti na lang po at ang ating speaker ay talagang matatag at siya po ay nakapokus sa kanyang trabaho. At nakikita po yan, mga kaibigan, no, sa kanyang trabaho sa House of the Representatives, makikita po ang kanyang katatagan. No? So, strong batasan, strong Malacanang. Yan. Malakas na batasang pambansa, malakas din na Malacanang. Diba? So, sa pagiging stable ng House of the Representatives, kailangan ng isang matatag na speaker na suportado ng lahat. And si Speaker Martin Romualdez, kaya niyang pag-isahin ang Kongreso. So mga kaibigan, nakita ito ni VP Sara Duterte. At siya po ay nainggit. Inggit siya kay Speaker Martin. Dahil nakita po ni VP Sara Duterte na si Speaker Martin ay isang strong leader. Diba? Naalala niyo mga kaibigan, si Sara Duterte, hindi naman makakatakbo yan sa pagka-vice presidente. Hindi makakatakbo. Bakit? Wala siyang partido. Diba? Walang partido si Sara Duterte. Ang kanyang partido ay humpong ng babago. Hindi ito po pwede dahil ito ay lokal. Kaya ang nangyari mga kaibigan, nagpa-adapt si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez sa lakas CMD. So, inadapt po siya, no? Ni Speaker Martin Romualdez at si Speaker Martin Romualdez mismo ang naging campaign manager ni Sara Duterte. Walang hiya, no? Ungrateful. Diba meron nga siyang video na nagpapasalamat siya kay Speaker Martin kasi lahat daw ng pagod, puyat, luha, lahat daw yun kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, 32 million, you did it all. Diba? Talagang grateful talaga siya during that time. Nagpapasalamat siya kay Speaker Martin Romualdez dahil kung hindi kay Speaker Martin Romualdez, hindi naman siya, hindi rin siya mananalo kung hindi dahil kay Speaker, kung hindi dahil kay PBBM, hindi siya mananalo sa eleksyon dahil hindi naman siya kilala. So in short mga kaibigan, inadapt siya, inampun siya ni Speaker Martin Romualdez, binigyan po siya ng partido. No? Kasi obvious, ayaw niya sa partido ng tatay niya kasi nandun si Bongo. Matindi yung kanilang alitan ni Bongo dahil si Bongo daw ang nagiging dahilan kung bakit hindi niya nakakausap ang kanyang tatay. No? Matindi ang alitan ng dalawang yan, mga kaibigan. No? So, ito nga mga kaibigan, parang hindi man lang naisip ni VP Sara Duterte na hindi siya magiging pangalawang presidente kung hindi dahil kay Speaker Martin at saka kay PBBM.
Lalo-lalo na kayo, ano, lalo-lalo na kayo speaker kasi si speaker po ang nag-adapt sa kanya sa partido, no? Lakas si MD, no? At saka si speaker po ang naging campaign manager ni VP Sara Duterte. Meron nga pong video, mga kaibigan, sa campaign, no? Sa kampanya na si Speaker Martin Romualdez. Nandun siya sa baba ng sasakyan ni Sara at saka ni PBBM, no? Tapos naka-ano nga si speaker, naka-green, no? Green ang sinusuot niya, hindi siya red, no? Naka-green siya. Si Sara Duterte talaga yung ano niya, parang dinadala. So, naka-green si speaker, nasa baba siya ng sasakyan ni na PBBM tsaka ni Sara. Pagkatapos nakahawak siya dun sa sasakyan, tapos tumatakbo-takbo siya. Habang tumatakbo ng dahan-dahan yung sasakyan ni na VP Sara tsaka ni PBBM, si speaker nandun, oh, tumatakbo-takbo din, hawak-hawak yung nakahawak sa sasakyan. Ibig kong sabihin, grabe talaga yung hirap na dinanas ni Speaker Martin sa candidacy ni Sara Duterte. Grabe. Totoo yung sinabi ni Sara na luha, pagod, puyat, pawis, lahat yun kay Speaker Martin Romualdez niya dapat ipagpasalamat. Totoo yun kasi nakita ko eh. Ganun yung effort ni Speaker Martin Romualdez para lang ikampanya si Sara Duterte as campaign manager. Pero nakita natin na si Sara Duterte ay wala po siyang utang na loob. Hindi po siya marunong tumanaw ng utang na loob. Okay lang sana kahit hindi siya tumanaw ng utang na loob eh. Pero yung hindi na nga siya marunong tumanaw ng utang na loob, naninira pa siya. Siniraan pa niya si Speaker. Kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, huwag ka nang maniya, di ba? Kasi ang laki ng ininvest ni speaker sa kanya. Pagkatapos siniraan pa niya. Grabe mga kaibigan, yung mga paninira naman niya, ni isa, wala ka namang makita na ebidensya. Wala po siyang maipakitang ebidensya sa lahat po ng mga paninira na sinabi niya tungkol kay Speaker Martin. Ni isa, wala pong ebidensya si Bibi Duterte. Puro lang talaga paninira ang kanyang ginawa, no? So, ito po mga kaibigan, no? Tingnan po natin itong isang CDN News, no? Cebu Daily News. Ayan, Cebu Daily News. Ang sabi po dito, 58 daw of 63 party lists Solon support Romualdez as speaker. Garvin. Wow! Tingnan mo mga kaibigan, no? 63 yung party list na nandun ngayon sa House of the Representative. 63 lahat. At 58 doon ang sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Ganon siya kalakas. Ganon ka-strong ang ating speaker. O 58, 59, 60, 61, 62, 63. 5 only. 5 lang ang hindi sumuporta sa kanya. The rest, lahat sumuporta. Pero mo, 63 lahat ang party list. Ang 58 sumuporta. 5 lang ang hindi sumuporta sa kanya. Malamang, yung mga 5 na yan, dito yan sa Duterte, dito yan kay Sara. Oh, mga kaibigan, no? Di ba? So ngayon, am I making sense? Yung sinasabi ko sa inyo, na kapag naglaban si Speaker Martin at si VP Sara Duterte sa 2028, talo talaga si VP Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, meron akong resibo eh. Hindi ako basta-basta magsasalita dito na wala akong resibo. Di ba? So, ito mga kaibigan, no? A total of 58 party list representatives in the incoming 20th Congress have expressed support for the leadership of Speaker Martin Romualdez according to a lawmaker. There are 63 seats allocated to party list representatives, no? Tapos 58 ang sumuporta kay Speaker Martin. Okay, tatanungin ako dyan ng mga DDS. Anong yan? Anong kinalaman yan sa 2028 election? Makinig kayo ha. Anong kinalaman ito sa 2028 election? Itong sinasabi ko na bakit tatalunin ni Speaker si Sara Duterte just in case na tumakbo talaga siya. Unang-una sa lahat, sabi ko nga, sa 63 na mga party list, 58 ang sumuporta. And then, sa 315 na mga mambabatas, nasa 280 plus ang sumuporta kay Speaker. So, ibig sabihin, super majority. At alam naman natin mga kaibigan na ang mga mambabatas na ito, sila yung tinatawag na representatives.
Sila yung mga kongresista sa kanilang mga lugar. Oh, hindi pa kasama ang party list. Ang party list, buong Pilipinas yan. Diba? Yung kanilang saklaw ay buong Pilipinas. Pero yung mga kongresista sa iba-ibang mga distrito, doon lang sila sa kanilang distrito, sa kanilang komunidad. So, kung yung mga lahat na yan ng mga kongresista, yung mga representative na yan, na sumuporta ngayon sa ating speaker, Martin Romualdez, mga kaibigan, ibig sabihin, kongresista yan eh. So meron silang contact sa mga gobernador, sa mga mayor, sa mga councilor, sa mga barangay, at sa kanilang mga constituent. At hawak yan, no? Di hawak lahat ni Speaker Martin. So ngayon mga kaibigan, makahawakan din, no? At susuporta din lahat yan kay Speaker Martin kasi itong mga representative na ito ay sumusuporta kay Speaker Martin malamang sa malamang, mga kaibigan. Yung mga governor, yung mga mayor, kakausapin nila lahat yan. Yung mga councilor, vice mayor, kakausapin nila lahat yan. Kaya malamang sa malamang, kung tatakbo talaga si Speaker Martin Romualdez, super majority ng mga governor, ng mga mayor, ng mga councilor, ng mga barangay, super majority yan ay nasa likuran ni Speaker Martin Romualdez at si Speaker Martin Romualdez ang ikakampanya. So ilan lang kay Sara? Konti lang. Wawa naman si Sara. Wawa. Kawawa naman siya. Baka doon lang siya sa Davao City. O, diba? Kaya yan mga kaibigan, takot na takot po si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit napakaaga po niyang sinira si Speaker Martin. Dahil alam niya na si Speaker Martin Romualdez ay merong laban. At talagang siya ay ilalampaso pagdating ng 2028 election. Kasi kung walang laban yan, di ba sinasabi na, ay walang bilang, ay palaging huli sa survey, pinagtatawanan pa nila. Hello? Palaging huli sa survey? Palagi daw kulelat. Talaga? Bakit parang threaten kayo? Bakit takot na takot kayo kay Speaker Martin Romualdez? Bakit talagang sinisiraan nyo ng gusto? Kahit na napakatahimik naman ang tao at hindi naman gumaganti yung tao, ay patuloy pa rin kayo sa paninira kay Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, takot na takot kayo. Alam nyo kasi, natatalunin ni Speaker Martin Romualdez si Sara pagdating ng presidential election kapag yan talaga ay tumakbo. Di ba? Yun lang yung mga kaibigan. Aminin nyo, takot kayo. Mga DDS na nandito, aminin ninyo na takot kayo kay Speaker Martin. Kaya ninyo sinisiraan. Tingnan nyo, kapag may mga post si Speaker Martin, nandun kayo. Nag-i-emoji kayo na tumatawa. Diba? Tapos nambabash kayo. Takot na takot kasi kayo eh. Gusto nyo sirain. Gusto nyo masira si Speaker Martin. Pero hindi nyo naman pwedeng masira ang isang tao na maganda naman ang pinapakita dahil hindi naman bulag ang mga Pilipino. Hindi bulag ang mga Pilipino. Katulad na ay magnanakaw. Nasaan ang ninakaw? Nasaan meron ba siyang demanda katulad kay Sara? Nasaan meron ba siyang mga plunder cases? Wala. Sasabihin, ay, nagpapatay daw, nagpapakidnap daw, di ba? Yan yung sinasabi ni Sara no? Na nagpapatay daw si Speaker, nagpapakidnap daw sa Tacloban. Di ba? Yan yung sinasabi ni Sara. Tapos, inano siya, di ba, ng mga kalaban ni Speaker Martin sa Tacloban. Binasag yung kanyang sinasabi na wala naman daw ganun. Si Speaker Martin, nananalo talaga. Walang lumalaban kasi nga siya talaga ang gusto ng tao. Mga kalaban mismo ni Speaker Martin ang nagtanggol kay Speaker Martin na mali daw yung sinasabi ni Sara na yun ay paninira lang. Kita niyo? Paninira lahat. Wala man lang siyang maipakita na ebidensya. Pati yung sinasabi niya na meron daw kaso si Speaker Martin sa Delaware. Aba, ni-research ko. Kaso sa Delaware. My God! Kaso, hindi nga na-push. Kumbaga, yun ay talagang ginawa lang talaga ng mga DDS para isira kay Speaker Martin. Biruin mo may kaso daw. Hindi nga pinadalhan ng sumun. Hindi nga siya na, ikaw ganito ka ganyan. My God! Samantalang si Kibuloy nga most wanted ng FBI, pero pinagtatanggol ni Sara Duterte. Take note ha, si Kibuloy most wanted ng FBI. Talagang wanted. Inilalagay ng mga mukha niya kung saan-saan
Pero pinagtatanggol ni Sara. Pero si Speaker Martin na wala naman talagang kaso, ginagawan-gawan niya ng kaso. O diba? Kasi nga takot na takot. Takot na takot eh. Sa totoo lang, dahil alam niya na malakas talaga si Speaker Martin Romualdez. Yun talaga ang katotohanan. Diba? O. So, tingnan pa natin to. Okay. Romualdez has a speakership in the bag, says another ex-House leader. Yeah. Another ranking salon from the previous Congress believes that late 1st District Representative Martin Romualdez already has the 20th Congress speakership in the bag. Our support for Congressman Martin Romualdez to be the next Speaker of the House remains strong as ever. Tingog Party List Representative Jude Asidre said in a press conference Wednesday, July 2. Yan. So, mga kaibigan, no? Halos lahat po ng mga kongresista, no? Ilan sila? Ernesto Ernix Dionisio, both former assistant majority leaders have earlier bared that 287 out of the 317 House members in the 20th Congress have signified their support for Romualdez. Ang grabe oh. 317 tapos 287 ang sumusuporta kay Speaker bilang Speaker of the House ulit. Oh, ang dami. Diba? Mga kaibigan, oh, ilan lang yung hindi sumuporta. Oh, sige nga, ano niya yan, oh. Dali, Okay. Tingnan natin. 317 minus 287. Oh. 30 lang. 30 lang ang hindi sumuporta sa kanya. 30 only. Biruin mo ha. 237 ang sumuporta kay Speaker. 30 lang ang umayaw. Oh, so, ibig sabihin, si Speaker Martin Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Kasi nga, 287 ang sumuporta sa kanya, 30 lang ang ayaw. Siguro yung 30 na yan, baka 10 kay Albi, 10 kay Ducasco, 10 din siguro kay Toby Tiangco, no? Tigsa 10 sila. Kay Speaker Martin, 287. O, wala na, si Speaker Martin na ulit ang Speaker of the House. Ganun talaga mga kaibigan. Kapag magaling ka na Speaker, ikaw talaga palagi ang hahanapin at ikaw talaga palagi ang gustong ihalal kasi magaling nga si Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Radito Sutare, daming ing-ing sa comments, ma'am. Mga DDS yan. Mga mga nag-aabang yan sa akin. Antonio Elena Likay, mag-enjoy lang si BP Sara na manira, di bale permado na warrant of arrest from ICC. Oo nga no? Sabi nga po, balita ko nga, no, permado na daw yung warrant of arrest. Pero hindi ko alam kung how true, no? At ayoko pang alamin. Yan. Ayoko pa siyang alamin. Hindi ko pa alam kung totoo ba talaga, no? Sabi ni Willie Zalde, kahit nga senador, di mananalo si Tambaloslos, tapos sabihin mo takot si Sara. Walang katapat si Sara sa 2028. Kung sa tribo lang basihan, 54%, mga Bisaya, so talo na sa survey, nalagapak si Tambaloslos. Sabi niya ha, hello, si Speaker Martin, pag tumakbo yan, as senador, tiyak mananalo yan, kasi napakagaling. Hindi siya nanalo nung 2016 nung tumakbo siya sa senator kasi talagang hindi pa naman talaga siya kilala noon. Kahit nga ako hindi ko pa siya masyadong kilala noon eh. Basta naririnig ko lang Martin Romualdez pero hindi ko pa talaga siya masyadong kilala. Lalo naman si Sara, lalong hindi ko kilala, 'di ba? So, yun, no? Pero ngayon kung tatakbo si Speaker Martin, senator, sigurado yan mananalo yan. Kung presidente, tapos kalaban si Sara, panalo na si Speaker kasi wala nang magkakagustong bumoto kay Sara kasi kitang-kita na yung mga gagawa niya eh. Biruin mo. Sino ba naman ang magkakagusto na magkaroon tayo ng presidente na palamura, palingkera, na ipinagmamalaki pa niya na kaya kong makipagsuntukan sa kanal, kaya kong makipag-away sa kanal. Pinagmalaki pa niya na kaya daw niya makipag-away sa kanal.
Palengkera. Tapos, kita niyo naman, no? Pinagmalaki pa niya na kaya niyang kumausap ng killer, assassin, magpatsugi ng Pangulo ng Pilipinas, First Lady, ng Speaker. Sino bang magkakagusto ng ganyan ng Pangulo? Walang magkakagusto. Walang matinong Pilipino na magkakagusto na magkaroon tayo ng ganyang klaseng Pangulo ng Pilipinas. At lalong hindi magugustuhan ng mga tao na iboto si Sara dahil kita niyo naman, ayaw niya ng accountability. Ayaw niya na siya ay sasagot sa mga katanungan ng tao. Wala siyang accountability. Ang gusto niya, gagastos lang siya ng gagastos, pagkatapos wag mo siyang tatanungin kung saan niya dinala ang pera. So, sa tingin niyo mananalo yung ganyang klaseng politiko? Hindi yan mananalo kasi ang mga tao ngayon ay mulat na sa katotohanan. Kita niyo nga, di ba? Tingnan niyo, Robin Padilla. Anong nangyari? Nanalo doon yan. Nanalo si Robin noon. Kasi nga, dahil pumasok siya sa unity team. Nag-ano siya nagkunwari, no? Nag-unity team. Pagkatapos, ano pa? Itong eleksyon na to, may tumakbong artista. Ano ba yung budots? Bong Revilla. Hindi na nanalo. Bakit? Dahil kay Robin. Willie Revilla hindi na nanalo. Dahil kay Robin. Kasi nakita na ng mga tao na ganito pala kapag merong artista dito. Jimmy Bondok, hindi nanalo. Robin Padilla Nakita na ng mga tao, si Robin Padilla ang sumira sa mga artista. Sasabihin ng iba dyan, bakit si Lito Lapid? Si Lito Lapid naman matagal na yan si Lito Lapid na nasa politika. Hindi na yan talaga masyadong pumapasok sa mga pelikula-pelikula. Hindi katulad kina Bong Revilla, di ba? So, eto, si Robin Padilla, sinira niya ang mga artista. Kaya ang mga tao ngayon ay ayaw na ng mga artista. Kasi alam na ng mga tao na ganyan pala kapag artista ang senador. At yan si Robin, pag tumakbo ulit yan, hindi na mananalo yan. Last term, first and last term na lang yan. Kung ano-anong pinagagawa sa Senado. Hindi na yan mananalo. Sabi ng Butiki, oo daw. Pati Butiki, take note, pati Butiki, sabi oo daw. Sumagot. Di ba? So, yan mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, siya pa rin talaga ang magiging speaker. 287 of 317 members of 20th Congress support Romualdez as House Speaker. Wala na silang laban kay Speaker. Talaga si Speaker Martin ang mananalo. Manila, a total of 287 of the 317 House members in the incoming 20th Congress have expressed support for Representative Martin Romualdez to retain his post as House Speaker, according to House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio. Parang given this number, Dionisio doubts a contender could beat Romualdez to speakership race next Congress. Parang malabo, ma'am. I think the leadership of House Speaker Martin Romualdez kasi it's supported really by the majority of the present and incoming members of the House, he said. No? Anybody can actually run for the Speaker, but the question is whether that person or the Congress member has the number to secure the position. We have already secured 280 plus signatures supporting Speaker Martin Romualdez to be our Speaker in the 20th Congress. Diba? So wala na mga kaibigan, no? Kaya yan ang reason kung bakit si Sara Duterte ay takot na takot kay Speaker Martin Romualdez. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, mga kaibigan, kasi alam niya na tatalunin talaga siya si Speaker. Tatalunin talaga siya ni Speaker Martin Romualdez. Kaya napakaaga niyang sinisira kasi ayaw na ayaw ni Sara na tumakbo si Speaker. Kita mo yung mga yung kanyang mga video, sinasabi niya, may ambisyon daw si Speaker na tumakbo. Hello, kung sakaling totoo na may ambisyon, anong problema mo? Kung sakaling totoong may ambisyon si Speaker na tumakbo, anong problema mo? Maganda credential yan. Walang walang impeachment yan, walang kaso yan sa mga confidential funds. Walang history yan ng merong sinasabi na ghost employees, wala, nakatulad ni Sara.
Walang historya na merong ninakaw. Walang historya na merong mga pinatay. Maganda ang background niyan. At siya ay overqualified. So, ano ang kinatatakot? Oh, anong kinatatakot ni Sara? Kasi nga, si Sara Duterte po ang merong ambisyon at atat na maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya po siya ay galit na galit kay Speaker Martin kasi gusto po niya wala siyang kalaban. Gusto po ni Sara wala siyang kalaban. Ayaw po niya ng may kalaban kasi alam niya na kapag nakalaban niya si Speaker Martin Romualdez, hindi talaga siya iboboto. Kasi mga kaibigan, ang boboto kay Speaker Martin ay mga loyalista, Marcos supporter at mga Marcos loyalist. Yan ang boboto kay Speaker Martin kapag tumakbo yan sa pagkapangulo. Siyempre, sino pa bang iboboto namin? Hindi siya, kasi siya yung pinsan ni PBBM na number 1 na supporter ni PBBM na naging dahilan kung bakit successful yung mga programa ni PBBM, lalo na yung mga pro-poor na proyekto ni PBBM, katulad na lang ng 20 pesos na bigas. Si Speaker Martin ang talagang nag-suporta. Kasi kung hindi yan susuportahan ni Speaker Martin, hindi magtatagumpay ang 20 pesos na bigas. Walang budget. Hindi maglalabas ng budget. Pero sinuportahan niya. Ang Kongreso naglabas ng budget para dyan. Para magkaroon ng 20 pesos na bigas. Yan yun. Diba? Takot talaga ang mga DDS kay Speaker Martin. Kaya kita mo, pag merong, pansinin nyo to guys. Pag si Speaker Martin may post, kuyog sila yan. Sisirain nila yun. Kuyog sila. Ganyan ginagawa nila kasi nga gusto nila masira si Speaker. Pero, etong sasabihin ko sa inyo saan ka nakakita ng puno na walang bunga tapos binabato? Di ba ang sabi? Ang punong hitik sa bunga, binabato. Kaya yung nga binabato si Speaker kasi hitik na hitik siya sa bunga. Kaya yung nga siya sinisiraan kasi hitik na hitik siya sa bunga at nai-insecure kayo. Si Sara Duterte nai-insecure kaya gabi ang paninira niya kay Speaker. Nai-insecure siya. Ang puno ng hitik sa bunga, pinupukol. Yan yun. Saan ka nakakita na puno na ni walang bunga pagkatapos pupukulin mo? Wala. Ang mga puno na pinupukol, binabato yung mga hitik sa bunga. Kasi nga, para malaglag yung mga bunga. Yan si Speaker Martin Romualdez, hitik na hitik sa bunga. Kaya binabato ninyo. Make sense? I am making sense, mga kababayan? Sabi ko sa inyo Yun. Kaya, tandaan nyo, itong sinasabi ko, balikan ninyo ako. Pag hindi ito nangyari, balikan niyo ako sa 2028. Kapag naglaban, talaga, halimbawa, dalawa lang maglaban, Speaker Martin, si Sara Duterte, taob yan. Taob si Sara Duterte nyo. Patataobin yan ni Speaker Martin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Si Sara Duterte mayabang, di ba? Feeling akala niya siya ang mananalo. Pero, patataubin siya ni Speaker Martin. Ibabagsak siya ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan. Dahil akala niya magaling siya, akala niya siya ay malakas, akala niya marami siyang supporter, pero isinusuka na siya ng taong bayan. Majority nga ng mga Pilipino gusto impeachment Alam niyo ba yun? Majority ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara Duterte. Alam niyo ba yun? Kayo lang naman ang ayaw ma-impeach si Sara Duterte. Kayo lang naman ang mga DDS ang ayaw niyo ma-impeach si Sara Duterte. Dahil ayaw niyo na lumabas yung mga baho niya. Diba? Kasi alam niyo na may tinatago. Alam niyo naman yan Alam niyo na may tinatago si Sara. Kaya nga tinutulungan niyo Tinutulungan niyo para hindi na matuloy ang impeachment. Pero kahit anong gawin ninyo, tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. Di ba? Kahit anong gawin niyo, wala kayong magagawa dahil tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. Yan ang katotohanan. Pag sure,
Mag-sure kayo dyan, no? Mga DDS, di ba? Oo. Sure na sure talaga ako na mananalo si Speaker Martin Romualdez kung ang kakalabanin ay si Sara. Dahil wala nang may gusto kay Sara Duterte, kundi kayo na lang, ang mga DDS na iilan lang kayo. Diba? Buti kung marami kayo, buti kung majority kayo, hindi naman. So, sabi pa dito, kapag buo at matibay ang suporta sa speaker, nagiging maayos ang pagtakbo at mababawasan ng malaki ang mga ingay at panggugulo sa loob mismo ng Congress. At ang resulta, mas maayos na trabaho ng mga kongresista. No, kita niyo, di ba? United Congress tayo. 19 Congress is a United Congress. Kapag merong mga dapat may ipasa, pag may mga bill na dapat ipasa, napapasa ka agad. Ang galing ng ating speaker. Hindi katulad sa Senado na ang bagal nila. Parang hindi sila nagtatrabaho, napakabagal nila. Samantalang sa Kongreso, halos bago sila nung nagbakasyon, halos 100% naipasa yung mga legislative agenda ng Pangulo. Diba? Oh. Kaya, yan yan mga kaibigan, no? Marami pa rin, majority pa rin ng mga kongresista ay gusto pa rin si Speaker Martin Romualdez ang mamuno, no? Bilang Speaker of the House. Dahil, syempre, magaling si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi siya gustong palitan. Ayaw ng mga kongresista na palitan si Speaker dahil siya ay magaling na Speaker. Diba? Yun lang yun, guys, no? Okay. Okay. Sa ilalim ng liderato ni House Speaker Romualdez, sobrang tumaas ang level of performance, especially sa pag-usad ng LEDAC at iba pang priority ng Malacanang. Ayan. Yes, so guys, no? Tama yun. Na napapasa ang mga batas, ang mga LEDAC, no? House poised to finish strong in 19th Congress, targets 100% approval of LEDAC priority bills. Yan. So, grabe ang dami The 28 LEDAC priority measures slated for approval before the conclusion of the 19th Congress are as follows. So ito yun guys ng 2024 ito no. Ito yung natapos ng Kongreso no sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. 28 LEDAC agenda no na ipasa nila. Okay, tingnan natin ano ba to. Amendments of the Government Procurement Reform A Republic Act RA 12009, Anti-Financial Accounts Scamming, Amendments of the Anti-Agricultural Smuggling Act, VAT on Digital Transactions, Self-Reliant Defense Posture, Academic Recovery and Accessible Learning Program, Enterprise-Based Education Training, Philippine Maritime Zones, Low Archipelagic Sea Lanes, Create More RA, Amendments to the Rice Tarification Law. Ang dami guys, no? So hindi ko nababasahin. Sobrang dami. 28 LEDAC agenda. Tapos, meron pang mga enacted into law. Ilan ito? 30 grabe ang dami. Wow, umabot ng 64. Mga kaibigan, ganito karami ang naipasa, no? Ng Kongreso. Mga kaibigan, no? Ang dami. Enacted into law, 28. Mga kaibigan, 28 LEDAC agenda yon. Tapos yung meron pang ilan ito? 64. Grabe. We work tirelessly to ensure the passage of laws that directly impact the lives of Filipino. Instructed by President Marcos, Speaker Romualdez said, our goal remains to finish strong by passing the remaining measures to achieve 100% approval of all LEDAC priority bills. Grabe, no? So, si Speaker Martin Romualdez, grabe talaga mga kaibigan, pagtrabaho talaga. Kumbaga walang talagang seryoso, trabaho talaga. Pag sinabi ng Pangulo, no, ito, in-instruction ng Pangulo na ito, kailangan gawin. Oh, kita mo, 100%. Oh.
natapos nila mga kaibigan 100%. Mga kaibigan, yung lahat ng mga LEDAC priority bills. Yan po ang Speaker of the House natin, Speaker Martin Romualdez. Magaling, no? Kaya talagang wala po sa kanyang papalit. Hanggang 2028, walang papalit sa kanya dahil magaling po talaga si Speaker Martin. At si Speaker Martin po ang number 1 na supporter ng ating Pangulo sa lahat po ng mga programa, lalong-lalo ng mga pro-poor ng mga programa ng ating Pangulo. At si Speaker Martin Romualdez din po ang first line of defense, ang kanyang shield sa mga destabilization plot na inihahain ng kabilang kubul ni Sara Duterte. Di ba? O anong nangyari? Dahil kay Speaker Martin, yung tatlo na pinaplano nila sa House of the Representatives na pabagsakin si Speaker Martin at i-install si Gloria Macapagal-Arroyo as Speaker of the House para nang sa ganoon ay magawa nila si PBBM ng gawa-gawang impeachment case, gawa-gawang mga kaso, pagkatapos patatalsikin nila o lalagay na nila si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Pero dahil sa strong leader si Speaker Martin Romualdez, yung mga kongresista mismo lumalapit kay Speaker Martin at sila po mismo ang nagsumbong na sila daw ay kinakausap ni Aling Maliit para sumali sa kanya at pabagsakin si Speaker Martin. So ano nangyari? Si Aling Maliit ay demoted. Pangalawa, hindi pa siya nasatisfy. Mga kaibigan, nag-attempt na naman na pabagsakin uli si Speaker. Kasi nga, gusto nilang maging presidente si Sara. Kailangan mapalitan si Speaker, kailangan bumagsak si Speaker. Kailangan si Speaker Martin. Kailangan si Gloria ang maging Speaker. Kasi kapag siya na ang Speaker, yan na, gagawa na nila ngayon ng mga gawa-gawang kaso si PBBM, gawa-gawang impeachment case kay PBBM. At pagkatapos, dahil sila na ang nasa Kongreso at hawak na nila yan, hawak na rin nila ang Senado, so madali na ang impeachment ni PBBM. At si PBBM ay mapapatalsik, mapapalitan ni Sara Duterte. Yan yun mga kaibigan. Pero dahil ang ating speaker ay very strong at ang mga kongresista, majority, ay gusto siya. Kaya sa pangalawang pagkakataon na nag-attempt si Gloria, kinausap na naman nila si Speaker. At nagsumbong na naman sila kay Speaker na ganito daw, kinakausap daw sila na sumali daw sa kanyang picket para pabagsakin si Speaker. O ano nangyari? Diba nung una, demoted lang si Gloria. Anong nangyari? Pangalawang attempt, tinanggal na siya. Wala na siyang katungkulan. Tinanggal na siya. Sa pagiging deputy speaker, wala na. Tinanggal na talaga siya. May pangatlong attempt pa. Hindi pa na-satisfy si Aling Maliit eh. Kasi kailangan mangyari na mapalitan si PBBM. Kasi kailangan nilang i-install si Sara Duterte. Tapos, siyempre, mapapalitan si PBBM. Makakaupo si Sara, 4 na taon. Pagkatapos, sa 2028, pwede na naman si Sara ang tumakbo. Ang plano nila, 10 taon si Sara mamumuno. Gagayahin ang nangyari noon kay Erap. Si Gloria Macapagal-Arroyo, 10 taon na muno. Yan ang gusto nilang mangyari kay Sara. Kaso hindi nga mangyari kasi nga, si Speaker magaling. At yung mga kongresista, kumakampi kay Speaker. Magaling, pagkatapos mabuting tao. Siyempre kapag mabuting tao ka ng Speaker, siyempre kakampi talaga sa yung mga kongresista. Hindi ka tatraidorin kapag mabuting tao ka ng Speaker. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit si Sara Duterte ay abot hanggang langit ang galit kay Speaker Martin dahil hindi niya mapabagsak at hindi natupad ang kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Diba? Mga kaibigan, yan ang katotohanan, mga kaibigan. Ang mga nagkwento niyan, yung mga kongresista mismo. Ako nakakapasok ako ng Congress, di ba? Nagko-cover kami dun. Yung mga kongresista mismo ang nagsasabi, kinakausap sila ni Aling Maliit.
nakailang, tatlong plano. Pabagsakin ang Pangulo. Tanggalin si Speaker sa pagka-Speaker of the House, ipapalit si Gloria, pagkatapos gagawa na sila ng mga gawa-gawang kaso. Yun. Napansin niyo ba mga kaibigan? Ito napansin niyo ba? Hindi nila magawa sa kay Speaker, di ba? Kasi strong leader eh. So anong ginawa? Napansin niyo ba? Ang Senado, naghiring-hiring. Yung ginawa nila na hiring-hiring na patungkol sa sa PDEA leaks ko, no? Yan na yung kanilang plan C. Kasi hindi umubra ang plan A, plan B, hindi umubra. So, nag-plan C sila. Yan na yung plano nila, mga kaibigan, na gawan si PBBM ng intriga na kesyo, nandun daw yung pangalan ni PBBM, magkakaroon daw ng operation kasi huhulihin daw si PBBM, pati si Maricel Soriano na sumisinghot daw, ganun. Tapos kamukat-mukat mo, naging successful ba? Anong nangyari? Laging nakukulong. Si Morales, nakukulong. Kasi nahuhuli nagsisinungaling. Tapos si Bato de la Rosa, di ba kitang-kita yung ni Bato? Si Bato pinagtatanggol pa niya si Morales. Kitang-kita yung sabuatan, di ba? Tapos si Maud Maharlika pa. Kitang-kita yung sabuatan. Kasi hindi nila kinakaya sa Kongreso. So dinala nila sa Senado. Sa Senado na lang sila nagawa ng mga ganong-ganong klaseng mga hearing-hearing. Di ba? Para idiin si PBBM na si PBBM gumagamit daw. Kaso, kitang-kita yung pagiging sinungaling ni Morales. Tapos, may mga nag-testify. Hindi naman daw totoo yun. Tapos, nag-testify pa yung St. Luke's, nag-testify pa yung dalawang babae na talagang totoo, legit, yung test ni PBBM, drug test. Legit daw yun. Diba? So, hindi sila nagtagumpay. Ilang beses silang nag-attempt. Yung Senado ang ginamit nila, pero hindi sila nagtagumpay. Paano sila magtatagumpay, guys? Intriga nga lang eh. Gawa-gawa nga lang yung issue eh. Kaya lalong galit na galit si Sarah. Galit na galit siya. Guys, merong si Sarah eh. Yung ganyan, yung Russian reporter, tinanong siya, tungkol sa, ICC, etc. Tapos, ang sabi pa siya doon, na kaya daw, pinahuli yung tatay niya, isa daw sa dahilan, dahil political persecution daw, dahil yung tatay daw niya, nag-aakusa daw kay President Marcos na nag-aabuso sa droga. Nakakatawa talaga siya, guys, no? Nakakatawa talaga si Sarah, no? Talagang desperada na talaga siya, guys, no? Super napaka-desperada na talaga ni Sara Duterte. Grabe. Ay, desperate talaga siya, guys, no? Yeah. Leticia Solis, tama po kayo. Daming strategy, pero kabubuhan ang mga style nila. Akala nila maloko Pinas. Tama po kayo. Correct kayo dyan, no? Hindi nila talaga naloko ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Diba? Okay. Tumpak po kayo. Marilyn Domdom, Alberto Tabon, walang pangarap maging presidente si Romualdez. Sara lang nangarap maging presidente para may pagpatuloy ang gawain nila sa Davao na maghari sila sa buong bansa. Gising po, DD shit. Correct po kayo dyan, no? Tama po kayo dyan. Si Sara talaga, ever since, no? Gusto niya maging presidente. At yun nga, gusto nila 10 taon pa, no?
style ni Sara Bullock. TYT gas. Ay, TYT gas. Ngayon lang kita ulit nakita. No? Saan ka ba nagsusuot? TYT gas. Ngayon lang kita ulit nakita dito sa comment section. And Loretta Velasco. Hi. Hi din po sa inyo. Marilyn Dongdong. Gahaman talaga yun si Aling Maliit. Siya nagtuturo dyan kay Sara to manipulate PBBM. Aurea Camara. Alam ni Speaker ang galawan ni Gloria at Sayad. Ay, opo, matalino yan si Speaker Martin eh. No? Matalino po yan. Hindi nila yan basta-basta niloloko, no? Kaya nga galit na galit sila dyan eh. Alam mo, di ba mga kaibigan, noon pa eh, sinasabihan nila si PBBM na babalik daw, no? Babalik daw yung kumbaga friendship. Isa lang daw ang gusto nila. Tanggalin daw si Speaker. Tanggalin daw si Speaker sa pagiging House Speaker. Yun ang gusto nila talaga. Mga DDS, mga Duterte. Tanggalin si Speaker. Yan ang hinihiling talaga nila eh. Tanggalin si Speaker eh. Kita mo kung titingnan mo, bakit papatanggal si Speaker? Kasi nga mga kaibigan, si Speaker Martin ang malaking hadlang, ang malaking balakid sa kanilang plano. Si Speaker Martin ang malaking balakid kung bakit hindi nila napapa-impeach si PBBM. Si Speaker Martin ang malaking balakid kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin presidente si Sara. Kasi mga kaibigan, yung ano nila di ba, si PBBM, naupo sa kanyang July 1, di ba? Ang balak nila mga kaibigan, 2 buwan pa lang si PBBM, papapatalsik na. Balikan niyo yung mga video ng DDS. Balikan niyo rin yung kanilang mga kinokomento. Di ba? 2022 pa lang, mga kaibigan. Anong sinasabi nila sa mga collection? Ay, mag na kayo, enjoy na kayo ngayon kasi malapit na kayong umiyak. Si Sara Duterte na magiging Pangulo. 2028 pa lang mga kaibigan, sinasabi na nila yan. As early as September, sinasabi na nila yan. August pa nga lang eh. Sinasabi na nila yan eh. Na may nagsasabi pa, 1 buwan lang si PBBM. 1 buwan lang uupo yan sa pagkapangulo. Tapos si Sara na. Ganyan yung mga sinasabi nila noon mga kaibigan. Parang sigurado sila na si PBBM hindi niya matatapos ang 1 taon. Hindi niya matatapos ang 2022. Ganyan yung mga sinasabi nila. Balikan niyo yung mga comment section at saka yung kanilang mga vlogger. Mga ganyan yung mga content nila mga kaibigan. Kasama pa nga dati dyan yung si Bagong Lipunan na dati ay siya daw ay loyalista pagkatapos biglang Sara now. Di ba? Yan yung mga content nila eh. Kaya hindi daw matatapos si PBBM ang 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan, nung natapos yung 2 buwan na hindi natanggal si PBBM, sasabihin na naman nila, ay next month, iba na ang Pangulo, babae na ang Pangulo. Babae na daw, si Sara na daw. Pagkatapos next month naman, wala pa rin. Hindi pa rin natatanggal si PBBM. Yun yung mga kaibigan. Kaya galit na galit sila kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ang hiling nila, di ba? Hinihiling nila, si Speaker Martin Romualdez tanggalin. At magiging okay daw ulit ang unity. Tanggalin lang daw si Speaker Martin Romualdez. Yan talaga nila eh, hiling nila eh. Tanggalin si Speaker. Kasi si Speaker talaga ang malaking balakid para mapaupo si Sara Duterte. Kasi si Speaker ang nagiging shield ng ating Pangulo. Kaya ang Pangulo natin hanggang ngayon ay matatag dahil meron tayong Speaker of the House na matatag sa kanyang pamumuno sa Kongreso at matatag din na sumusuporta sa lahat ng agenda ng ating Pangulo. O, di ba? Make sense? O. Yan yung mga kaibigan, no? Kapag matatag ang speaker, kuha niya ang suporta ng mga kongresista. Kapag nagkakaisa ang mga kongresista, may papasa ang mga magagandang plano ng Malacanang, walang harang, walang paggugulo. At kapag naisa katuparan ang adhikain ng Malacanang, gaganda ang imahe ng administrasyon.
At higit sa lahat, ang nagkakaisang kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez, hindi kailanman uusad ang kahit anong hakbang upang mapatalsik si PBBM, kagaya ng impeachment na pinupush dati ng Duterte Youth at ni Sara Duterte. Alam niyo ba mga kaibigan, 2022 pa lang, may ano na si Sara eh. Meron na siyang ni-ready na articles of impeachment para ipa-impeach si PBBM. Inamin niya, di ba? Sa isang interview, inamin niya na sabi niya, meron na ako ma'am. Sugar number one. Sugar importation number 1 pa lang. Meron na kaming articles of impeachment. Kailan nangyari ang sugar importation number 1? Nandyan pa si Rodriguez. Napanood nyo yun? Napanood nyo yung sinabi ni Sara? Nandito, nakapost yun dito sa ano ko, sa Facebook ko. Wala pala dito sa YouTube. Nasa Facebook ko yun. Ang sabi ni Sara, sugar importation number 1 pa lang, meron na kaming articles of impeachment. May nakalista na daw sila. Kailan ba nangyari ang sugar importation number 1? Di ba yan yung kay Rodriguez? Kaya siya napatalsik dyan. Umabot sa sugar importation number 4. Napatalsik si Rodriguez, di ba? Dahil siya yung nag-ano sa mga importation. Ayaw naman pala ng Pangulo. Magtataka ka na lang. Kaya pala sinasabi nung sa Department of Agriculture na meron daw basbas ng Pangulo. Kaya pala magtataka ka. Si PBBM nagtataka, bakit may basbas ng Pangulo? Hindi naman niya binasbasan yung mga importation na yun, ang lalaki. Yun pala, ginagamit pala yung seal ni PBBM. Ginagamit pala ni Rodriguez. Sinasamantala habang si PBBM during the time ay nasa ibang bansa. Si Rodriguez naman ay ginagamit pala niya ang seal ng presidente. Natandaan niyo? Grabe. So sugar importation number 1, 2022 yan. Panahon pa ni Rodriguez. May hawak na si Sara na articles of impeachment. So ibig sabihin, talaga palang pinagpapalanguhan pala talaga nila si PBBM na patalsikin. Am I making sense? Diba? Hindi lang ako nagdadaldal dito. Yung sinasabi ko ay tumutugma-tugma sa mga sinasabi ng Vice Presidente. Sandali, hanapin ko nga, tingnan ko kung makikita ko kaagad yung video na yan, sinabi niya na sugar importation number 1 pa lang, ay meron na silang nakalista na articles of impeachment. Sandali, hanapin ko, tingnan ko kung makikita ko ba kaagad. Ang dami-dami ko ng video dito eh. Dali tingnan natin para makita nyo. Baka sabihin nyo nagsisinungaling ako eh. Tapin natin. Saglit. Okay. Wait. Saglit. Gusto ko ipakita sa inyo para makita nyo. Si Sara mismo ang umamin na sugar importation number 1 pa lang ay meron na silang naka-ready na articles of impeachment. Kasabihan na maraming beses nang napatunayan. At ito mga kaibigan ay napatunayan na naman dahil po dito sa kadaldalan ng Bibi Duterte. Na noon pa pala, mga panahon na andyan pa po si Vic Rodriguez ay kanila na pong pinagbabalakan na i-impeach si PBBM. Galing mismo sa kanyang bibig sa panahon pa lang daw ng sugar order number 1 ay nando na mga kaibigan yung kanilang impeachment, articles of impeachment, naka-ready na.
See? O, di ba? May resibo ako. Sugod pa. Bisaya siya eh. Naiintindihan ko kasi pareho kami salita eh. Naami. Ibig sabihin, meron kami. Meron kami. Sugar importation number 1. Meron kami articles of impeachment. Nakaredy yan siya, ma'am. Simula pa sa sugar importation number 1. Nakaredy yan siya, ma'am. So may resibo ako, di ba? Hindi lang ako tumatalak dito nang walang resibo. May resibo ako. 2022, pinagbabalakan na ng kampo ni Sara Duterte na ipa-impeach si PBBM para maupo siya at maging presidente. Am I making sense? Diba? Hindi ako nagsisinungaling. May resibo. Sugod pa. Sa sugar importation number 1, may nakaredy na kami, articles of impeachment. Ibig sabihin sa sugod pa, sa simula pa. Sa simula pa. Sa sugar importation number 1, may nakaredy na kami. Biruin mo mga kaibigan ha, binudol talaga niya si PBBM. Ginawa siyang DepEd Secretary. Maayos ang pagtingin sa kanya ni PBBM. Tuwing si PBBM ay umaalis papunta sa ibang bansa, siya ang caretaker ng bansa. Iniiwanan sa kanya ni PBBM ang Pilipinas. Malaki ang tiwala ni PBBM sa kanya. Pero sinasaksak na pala niya sa likod. Meron pala siyang plano. Napaka-traidor. Diba? Am I making sense? Tama yung sinasabi ko. Hindi lang ako nagdadaldal. Totoo yung sinasabi ko. Kaya yung mga DDS dito, wala na kayong masabi kundi, ambot sa imo, ewan ko sa iyo. Kasi nakita niyo eh, totoo ang sinasabi ko. Nakita niyo na totoo ang sinasabi ko, pero kay Sara pa rin kayo. Duterte pa rin kayo. Kasi, bugok kasi kayo. Kahit alam niyo masamang tao ang inyong sinusuportahan, kahit alam niyo na traidor ang sinusuportahan niyo, kahit ang alam niyo na ang sinusuportahan niyo ay pro-China at ready na ipamigay ang Pilipinas, Duterte pa rin kayo. Kasi bugok kayo, hindi kayo makapilipino. Hindi kayo para sa Pilipinas, kundi para lang kayo sa inyong mga iniidolo. Kayo ay mga bugok, panatiko sa tao, hindi sa bansa. Ibahin nyo kami. Ibahin nyo ako. Dahil ako, once na may makita ako sa tao, kahit gusto ko pa yung tao na yan, pag may makita ako dyan na hindi maganda, ex yan sa akin. Bakit gusto ko ang Pangulong BBM? Kasi ang Pangulong BBM, ipinaglalaban ang West Philippine Sea. Bakit gusto ko ang Pangulong BBM? Kasi nakita ko sa kanya, inaalagaan niya ang mga mahihirap. Bakit ko gusto ang Pangulong BBM? Dahil nakita ko sa kanya, mabuting tao siya. Bakit ko gusto si PBBM? Nakita ko sa kanya, kahit na inaalipusta siya, kahit na sinisiraan siya, ay mabuting tao pa rin siya. At dissenting tao pa rin siya. Hindi siya nagmumura, hindi siya pumapatay, hindi siya naninira. Siya ay dissenting tao at siya ay matinong tao, nakapokus sa kanyang trabaho. Kaya gusto ko si PBBM. Hindi ako katulad sa inyo, mga DDS, na kahit nakita nyo na masamang tao si Sara, pero doon pa rin kayo. Kahit nakita nyo na masamang tao si Duterte, pumapatay ng mga tao, doon pa rin kayo. Dahil kayo ay mga panatiko. Diba? Iba kami sa inyo. Kasi kami, mga pro-admin. Pro-admin lang kami ngayon dahil tama ang ginagawa ng Pangulo. Pero kapag may ginawang mali ang Pangulo, babatikusin din namin. Dahil hindi kami panatiko, hindi kami kulto na katulad nyo. Kami ay para sa bayan. Make sense? Diba? So, dali nga, ano ko nga ito, i-repost ko nga ito.
nawala. Hanapin ko ulit yun, i-repost ko yun para ipaalala ko sa mga tao. Baka nakalimutan nila eh, no? Tsaka yung iba hindi alam yan. Hindi alam ng iba yan na si Sara Duterte ay umamin na 2022 pa lang ay meron na silang naka-ready na impeachment kay PBBM. No? Kailangan malaman ng lahat ng mga tao na si Sara Duterte ay traidor sa Pangulo. Biruin mo ha. Siya ang ginagawang caretaker ng bansa. Ginawa pa siyang DepEd Secretary. Pagkatapos, gusto na pala niyang ipa-impeach. May naka-ready na articles of impeachment. Habang nakangisi siya sa harapan ni PBBM, habang nakangiti siya, habang sinasabi niya na mahal kita, Apo PBBM, mahal kita, Apo. Yun pala, may naka-ready na siyang impeachment kay PBBM. Grabe, napaka-traidor, napaka-plastic. Diba? Traidor, plastic. Yan ang katotohanan. Katotohanan na nahihirapang tanggapin ang mga DDS. Diba? Hirap silang tanggapin. TYT gas. Yan. Yan. Correct ka dyan, TYT gas. Tumpa ka dyan. Adik lang ang nagbabanta sa tao. Kaya nga, di ba mga adik sila eh? Mga adik sila eh. Kita nyo, oh. O, di ba? O, mastic. Digong. Fentanyl. O, nag-Mary Jane pa. Pulong. O, si Pulong. O. Baka nga pati yan si Lukring eh. Baka kaya Lukring ang utak. Di ba? Malamang. O. Kaya nakukuha nilang magbanta. Kaya nakukuha nilang magtsugi ng tao. Kasi nga sila ay mga bangag. Kasi kung hindi sila bangag, hindi sila tsugi ng tao. Kaya sila tsugi ng tao kasi mga bangag sila. Yun lang yun, katotohanan. Kasi kung nasa matinong pag-iisip sila, hindi sila tsugi ng tao. Real talk lang. Real talk. Naku, sobra na tayo sa isang oras, no? Maraming pong salamat sa mga nanood. Maraming pong salamat, no? Okay. TYT Gas, maraming salamat sa panonood. Ngayon lang kita ulit nakita, no? TYT Gas. Okay. Marami pong salamat sa panonood. Okay. Correct ka dyan sa sinasabi mo, no? TYT Gas. Si Sara, abroad ng abroad, naghahanap ng aampon kay Digong. Pero wala naman eh. Wala nang aampon kay Digong eh. Diba? Walang may gustong umampon kay Digong. So, totoo lang, no? Aurea Camara, tama ka po. Yes po, no? Aurea Camara, mabuti nakita nila ang masamang plano ni Lustay. Oo nga po. Tumpak. TYT Gas, tumahimik na si Piatos. Hindi pa rin, marami pa rin sinasabi, TYT Gas. Marami pa rin siyang sinasabi, no? Yeah. Okay mga kaibigan, no? Bukas na lang ulit kasi 1:30 na po, naka-isang oras na tayo, no? Isang oras at kalahati, no? So maraming po salamat. Yan. So, thank you very much mga kaibigan sa lahat po ng mga pro-PBBM, no? Pro-government at sa lahat po ng mga DDS na nanonood. Paki-double tap na po mga kaibigan para kayo po ay makapag-like. Maraming po salamat sa nanonood. At ito po muli si Admin Rich, commentarista, fight fake news, expose the truth. Yan mga kaibigan na. Admin Rich, commentarista. Bye-bye and God bless.